Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinanong niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang, at ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong mga kapatid, higit po lalo sa inyong mga sumusubaybay dito sa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay sa TV Maria. Mga kapatid, ngayon po ay December 24, isang araw bago ang Kapaskuhan. Hayaan niyo pong mauna na po akong bumati sa inyong lahat ng maligayang Pasko, Merry Christmas po sa inyong lahat.
Mga kapatid, ngayon din po, December 24 will be the last day of the season of Advent. Today will be the last day of our preparation for the birthday of Jesus. Naaalala ko lang po, noong mga seminarista po kami, may isang paring nagtanong sa amin, 10 years from now, ano ang pangarap ninyo? 10 years from now, saan nyo nakikita ang sarili ninyo? Kami naman po, bilang mga seminarista, syempre obvious na po ang sagot. Sabi ko po dun sa formator na yon, Father, seminarista po kami. Obvious naman na ang pangarap po namin, maging pare. Kasi itong paring ito, tinanong pa po kami, okay, Aldwin, pangarap mo maging pare. Kapag naging pari ka na, ano na? Pag naging pari ka na, ano nang susunod na gagawin mo? Gayon din po ang gusto kong itanong sa inyo. Bukas po, December 25, birthday na ni Jesus. Bukas po, December 25, darating na po siya sa ating mundo at sa ating mga buhay. Ano na pong gagawin mo pagkatapos? May we be reminded kung ano po ang sinabi ni Zechariah sa kanyang anak na si Juan Bautista. Sabi po dito ni Zechariah sa ating ebanghelyo, Anak, mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan. Anak, mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan. Kahit na po bukas ay Pasko na, bagamat bukas ay panahon na para magsaya, iniimbitahan ko pa rin po kayo mga kapatid, maghanda pa rin po. Father, 4 na Sundays na tayong naghahanda nitong Advent, dumating na si Lord, birthday na ni Jesus, maghahanda pa rin ulit, magpe-prepare ulit. Sana maisip nyo po ngayong Kapaskuhan, hindi lahat makaka-afford bumati ng Merry Christmas. Hindi po lahat kayang sabihin ng buong puso, maligayang Pasko. Halimbawa na lang po sa amin sa Mandaluyong, may isang barangay na sunugan po neto lamang December 17. Sa tingin nyo po ba kaya nilang masabi ng buong buo, Merry Christmas, na maligaya ang Pasko? Meron po akong isang staff sa aming parokya. Nabalitaan ko po, kapapanaw lang po ng kanyang nanay. Madali bang masabi sa kanya, maligayang Pasko, Merry Christmas? Hindi po lahat mararamdaman ang tunay na diwa ng Kapaskuhan bukas. Kaya I invite you, my dear brothers and sisters, sana po tayo ay maging katulad ni Juan Bautista at sinasabihan po tayong lahat ni Zechariah sa araw na ito, mauuna tayo sa Panginoon upang ihanda ang daraanan niya papunta sa puso ng mga tao. Sana po, kung tayo man po, bagamat mayroong ilang pinagdaraanan, magsumikap po na ihanda ang daraanan ni Jesus papunta sa buhay ng ibang tao. Sana po, nang dahil sa atin, maramdaman ng ibang tao, may pag-asa pa ngayong Pasko, may dahilan pa para maging maligaya. Sana po ngayong Pasko, tayo ang magsilbing Jesus sa buhay ng mga tao. Tayo ang magpaalaala na sa mga mumunti nating tulong, na sa mga mumunti nating pakikinig sa kanilang mga dalamhati, maramdaman nila, maligaya pa nga ang Pasko. Kaya mga kapatid, bukas, araw na ng Pasko, ano nang kasunod? Ihanda natin ang daraanan ni Jesus para sa mga taong nagdadalamhati ngayong Pasko. At sana maalala po natin, kahit na tayo may mga personal na pinagdaraanan, maisip po natin na hindi balakid itong ating pinagdaraanan upang magbigay saya sa ibang tao. Minsan po kasi nagiging tendency po natin, katulad ko po, pag merong mabigat na pinagdaraanan, gusto ko sa akin nakasentro ang ibang tao. Gusto ko ako lang ang tinutulungan nila. What if baliktarin po natin? Kahit na meron akong pinagdaraanan, sisikapin ko, iikot pa rin ang buhay ko sa mga taong mas matindi ang pinagdaraanan kaysa sa akin. Nang sa gayon, nang dahil sa atin, nang dahil sa inyo po, nang dahil sa munting pagtulong o panahon na binigay sa iba, maramdaman nila tunay na maligaya pa ang Pasko. Sa muli po, iniimbitahan tayo, ihanda natin ang daraanan ng Panginoon
papunta sa buhay ng ibang tao. Ito po si Father Alvin, bumabati po sa inyong lahat ng Merry Christmas. Hanggang sa muli po.